Once again, magandang hapon sa lahat ng ating mga kasambahay at nandito po tayo sa Tinig ng Marino. At Engineer Nelson Ramirez, how are you? Good afternoon. Welcome once again. Yeah, magandang hapon sa iyo, Ann, at magandang hapon sa iyo, Captain o Commodore Mata, at magandang hapon din sa lahat ng ating mga avid viewers. Okay. We will introduce our guests, Commodore Benjamin or Benjamin Mata, Philippine. Ang tawag sa kanya ay Merchant Commodore. Mariner. Merchant Mariner. Ano ba ito? Explain tayo. At saka, And then, Commodore din siya sa Philippine Coast Guard Auxiliary. ayun, ako, napakaraming posisyon. At saka mayroon pa siyang libro. Mamaya, pag-uusapan natin. But our topic today is about maritime safety. Yes. Ayun. Okay. First and foremost, bati muna po kayo, Commodore. How are you? Good afternoon and welcome to the show. Well, thank you for inviting me here. I'm very pleased to be able to have an opportunity to speak up my mind. Okay. Yan. Kasama niya yung kanyang butihing may bahay at ganoon din yung kanyang daughter. Okay. At mayroon tayong isang kasama na Mexican. Ayun. Mexicano. Ayan. Hindi ko alam kung paano magsalita ng Mexicano. Son-in-law. Espanyol. Espanyol. Ay, buenas tardes, amigo. Ayan, parang UN Radio, La Verdad, 1350. Tapat at totoo. Yan ang radio station po ng UNTV. Anyway, marunong ako. Muchas gracias. Muy bien. Okay. Hasta la vista. Okay. Dito na, ang dami na. Okay, let's start now. Tungkol doon sa maritime safety. Pag pinag-usapan ang tungkol sa maritime safety, ano ang dapat unang malaman at maintindihan ng taong bayan? Well, first of all, meron tayong mga existing regulations, rules and regulations tungkol sa safety. Kung yun lang, isinasan loob, no? And tinutupad yung mga rules and regulations na yan, okay na tayo. Walang disaster. No extra effort is necessary except just to follow those rules and regulations. Pero Ann, pag pinag-usapan natin ang maritime safety, ay hindi lang yung dapat, dapat ipapatupad ng Coast Guard ang ganito. Yeah, pero hindi lang yan trabaho ng Coast Guard. Trabaho din yan ng may-ari sa barko, ng mga marino, ng Coast Guard, nating lahat, pati pasahero. Lahat tayo. Okay. Lately, mayroon tayong isang malaking disaster. Malakas na bagyo. Mayroon isang bagyo na nangyari sa Cagayan de Oro City at sa Iligan. So far, mayroon bang trahedya sa karagatan na nangyari because of that? Kasama din ang Negros, no? Yes, may of nakita ko sa TV na merong parang hindi naman lumubog tuluyan na isang parang fast craft na nasira. Okay. Pagka Pero ganun, sa ngayon, wala tayong malaking maritime disaster na nangyari. Hindi katulad noong 2 taon na nakakaraan, ng sunod-sunod. Princess of the Stars. December din yun. Okay. So, malaking bagay. Okay, let's talk about the disaster na nangyari sa ating mga karagatan nitong mga nakalipas na taon. December, mayroon mga lumubog na barko. Yeah, nung kapanahon na yung pinakamalaking disaster, yung Doña Paz, no? Collision of Doña Paz and MT Victor, nangyari yun ng Disyembre. Okay. Yung din Cotasoria, collision Cotasoria and Cebu City, nangyari din yun Disyembre. Dalawa na ang collision. Then, yun din isa pang Balilo 9, na galing Mindoro, papuntang Batangas, ay nangyari din That's yun. not collision That's not collision. Okay. Nangyari din yun kapanahon na ng Disyembre. okay, I will ask, bakit nga ba natataon ng December? I will ask Commodore Mata here, bakit nagkakaroon ng collision sa karagatan? Di ba may ruta yun? Bakit kailangan magbanggaan yung dalawang barko? Totoo, may ruta nga, no? At napakaluwag ng karagatan. Ang problema, kadalasan, nagmamadali yung mga opisyal ng bawat barko. So they cut corners, no? Imbes na dun sa linya pumalagi, Naiiwas. pumipilit na Maiba. sumingit o makipagsiksikan at hindi sumunod sa regulasyon. Yun So ang meaning to problema. say, that is human error? Yes, yes. Oh. About 90% of accidents at sea is caused by human error. Nakarinig niyo yan, engineer.
90% ng ating mga aksidente sa karagatan ay nangdahil sa human error. Meaning, this can be prevented. Yes. Yeah, I would say 80% no. Pero ganun pa rin, ang masabi natin kapag sinabi kasi natin na human error, merong iba talagang through negligence o merong iba naman ang nangyayari na sobrang pagod na talaga ng tao na nakatulog na tuloy doon sa bridge, yung watchkeeper, na hindi niya alam kung ano na nangyayari doon sa kanyang pinupuntahan. Ay, teka muna, bakit may sobrang pagod? Di ba mayroon naman tayong batas na sinusunod na you have to work for only 8 hours. Hindi ba yan nasusunod? Commodore Mata, please. Kadalasan hindi nasusunod sa mga barkong inter-island, no? Kasi dyan, madalian ang pagdiskarga at karga ng mga kargamento. At walang oras yan. So, hindi humihinto. Hindi sinasabing alas 5 na, hinto tayo. Tuloy-tuloy yan hanggang matapos. Pagkatapos, alis na. So, masasacrifice mo yung safety ng mga pasahero mo. Ganon nga ang nangyayari, Ann, kasi doon sa puerto, no, habang naglo-loading ay gising sila lahat. Di ba? Kasi loading. And then after that, yung tinatawag natin na disatraka. So, mayroong maneuvering dyan. And then, hindi naman diretso kaagad na smooth sailing na walang ibang mga traffic. So, kailangan gising ka pa rin yan ang panahon na yan. Yun ang nangyayari. Pero when we come back, I will ask Engineer Mata, given this problem, mayroon tayong nakikita natin na ipaliwanag yung problema. Ano yung aksyon na dapat natin ilapat dito para yung trahedya sa karagatan ay maiwasan? When we come back, but we will pause for a break. Stand by po.